song leader. Ayan, hallelujah po sa magpalang araw po sa ating lahat. Binabati ko po ang lahat ng Merry Christmas. Ngayon naman po ay inayaan ko po na lahat ng narito ay tumayo na po upang handa ang ating mga sarili upang awitan ang ating Panginoon sa umaga nito. Dalhin po natin ang presensya at i-surrender ang mga kapagdaanan natin sa nakalipas na isang linggo. Tutuon po natin ang ating mga puso at isip sa kanya lamang at walang ng iba. Pagutin po natin ang puso ng dalisay. Hallelujah. Yes, Jesus. We worship you. Hallelujah. Yes,
Yes, sa Lord, salamat po yun sa patuloy. Nakadakalaan niyo po ito sa umaga nito. Lord, patuloy ka namin tinataas. Nilulhati po yun sa umaga nito po yun. Sapagkat kung wala kayo po yun, ay wala rin po kami dito sa umaga nito po yun. Maraming salamat po yun sa panibagong buhay niyo pinagaling sa bawat isa sa amin po yun. Maraming salamat din po sa mga anak niyo na kayo po ang aking inuna sapagkat kayo ang lahat ng may-ari ng mga bagay ng sulupa pa yun. Kaya sa umaga nito pa yun, alam ko po nakikita niyo po Lord ang mga bawat puso ng iyong mga anak na patuloy na uhaw ng purihin ka, dakilanin ka sa lahat ng bagay sa lahat ng bagay, Lord. Alam po namin mga problema ng buhay pa yun, may kahirapan ang buong buhay namin, pero hindi hadlang, Lord, na ikaw ay purihin, dakilanin sa lahat ng bagay, Lord. Ganun din, Lord, ang inyong anak na mamuna sa pagpupuri at pagsalamat sa inyo, patuloy sila bigyan ng karunungan, ng kaalaman pa yun. Alam po namin na nakikita niyo po ang bawat puso namin pa yun sa umaga nito. Ganun din, Lord, sa managayag ng salita sa umaga nito pa yun. Patuloy niyo po sa bigyan ng puspusan niyo po siya ng karunungan at kaalaman pa yun. Upang yung mga anak pa yun ay patuloy na matagdagan ang kaalaman about sa inyo, Lord. Alam po namin na habang kami nandito sa lupa, Lord, alam po namin na dapat ikaw unahin sa lahat ng bagay pa yun. Upang itaragdag pa yun ng mga pangailangan. Lord, nakikita niyo po ang bawat pangailangan ng mga anak, Lord. Kaya hindi nyo hayaan ng ibang anak may napahamak. Bagkus, Lord, ay patuloy na mag-ikot sa inyo pa yun sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, Lord. Kaya alam po namin sa umaga nito, Panginoon, nandito ang iyong presensya, Panginoon. Kasi alam po namin na kung saan man naroon ng iyong mga anak ay nandun ka rin, Panginoon. Kaya Lord, hindi ko kami magsasawang purihin ka, unahin ka sa buhay namin. Kaya sa umaga ito, sa iyo, Lord, ang papuri at pagsalamat sa tanging pangalan ng Jesus. Hallelujah! At ang patuloy na awitan ng ating Panginoon sa umaga ito, inayang ko na pagkamayan at pagkiyaan at pagpapili ng itis sa kanyang labi ang bawat isa. Hallelujah! Awitin pa natin ang mahal ng Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kahit hindi tayo magkakaroon, pagkat sa piling ko'y namin. Mahal na mahal kita, Panginoon. Isa pa. Mahal na mahal kita,
Habang may patuloy na awitan ng ating Panginoon, Jesus. Let's feel the Spirit. Hallelujah. Ikaw ang pag-asa ko, dahil ikaw sa buhay ko, Jesus.
worship you. Habang karapat ako, pagkukulang ng buhay, at wagas mong pagsimbahan. Habang walang pagkera, masukihan ka na, mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa aking ibig mo ako, hindi kayang pagpasan. Diyos ng katarungan at katawiran at kahit minsa'y ginabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Jesus, minsan pa ay nakikipagkarapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habag at wagas mong pagsimbahan. Habang walang pagkayanang masukihan ka na, mabuti sa lahat mong ginawa. Iyakap mo ako sa ibig mo ako, nang di kayang pagpasan. Diyos ng katarungan at katawiran at kahit minsa'y ginabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa subulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa subulang biyaya mo. Iyakap mo ako sa aking ibig mo ako, nang di kayang pagpasan. Iyakap mo ako sa aking ibig mo ako, nang di kayang pagpasan. O Diyos ng katarungan at katawiran at kahit minsa'y ginabahiran ng kabanalan, kalwalhatian.
Amen. Na-bless po ba ang lahat? Paano hindi? Na-bless po ba ang lahat? Pagdating na Panginoon sa umagang ito, na alam ko ang bawat isa sa atin na na-bless po tayo sa umagang ito. Ang winilwelcome ko po yung ating pastor. Pastor. Si Pastor Hop. Sa magandang umaga po, Pastor. Sabi niya, welcome ko po yung aking pastor. Parang duda ka pa na pastor ako. Hindi po. Okay. Hallelujah! Puri natin ang Diyos! Puri natin hallelujah! Parang wala akong kausap. Hallelujah! Amen! Yung po ating salita ay si Pastor Hope Galliano. Siya po ay isang kabataan ng San Roque. At akalat-kalat lang dati dyan. Na ang ginagawa hindi para sa Diyos. Pero tinawag siya ng Diyos para gamitin sa kanyang ubasan. So, ulit po ang Diyos. At si Pastor Hope po ay tawag nito, napamahal din sa kanya ang Santa Fe. Dahil nandito yung kanyang mga kaibigan. Dahil nila Dani, nila Boyet, yan ang kanyang mga kabert that time, mga kabali-bali. So, talagang na-excite ko siya pumunta nito at nagsabi ko siya na gusto ko pumunta siya. Kita ka lang rin naman pala eh. Ikaw naman salita. Parang lubos-lubos na. So, bago po natin siya tumagin, tayo na nagbigay ng salamat this year. Class, kamusta po ang iyong Christmas, mga kapatid? Naging makabuluhan ba ito? Sa pagdiriwang Kristyano ba ang ginawa natin? Sana nga. Ano? Ginawa natin pagdiriwang Kristyano ang ating ginawa pag-celebrasyon sa kapanganakan natin. So, ako po yung mag-testimony. Pagkatapos ko ng formation, pupunta naman ng pamilya ko sa Manila. 23. Wala pa ako ng formation dito. At po rin po, Panginoon, sa pagka-conscious ko yung duty. Siya po nagkina sa amas travel. Talagang, although kapag nag-travel ka sa mga panahon na ito, kailangan magpa-out ka ng pasensya. Dahil napaka-travel. Kala namin na 23, dahil nakadating na mga biyahero, mga nagbibisita sa bawat bayan, ay okay na. Yung pala, hindi pa. So, sabi ko kasi yun lang parang may mag-banding ng pamilya. Pero talaga noong oras namin sa travel. Punta po kami ng Tagaytay, sabi, uwi na tayo. So, kumain lang po kami, hindi po ko nakapagka-picture at kahit ano, dahil nga napaka-traffic. So, bagamat ganun po yung mga bagay na nangyari, lubos po rin po magpapasalamat po sa ang pasto po naman ay hindi nakabase sa mga sitwasyon. So, ang pasto ay nakabase sa puso natin po ang meron dito. So, sama-sama pamilya, dumalo po kami sa pa-Christmas ng pamangkin niya. Dahil alam ko kasi kapag ang anak ng Diyos ay pinagpapala financially, dapat tumagos nila. So yung batang yun ay pinagpala ng Panginoon, bagamat hindi po siya, hindi po nag-isbot yung buhay niya sa mga bata siya. Hindi po maganda ang mga nangyari sa kanya. Pero ngayon, sa maturity age siya, so ginagamit niya yung mga resources niya upang dumami at pagpapala sa mga kanyang mga kamay-anak sa kanyang church, sa kanilang inaatinan. So, salamat po sa buhay ng pamilya ng asawa ko na most of them ay talaga nakakilala sa Panginoon.
masaya. Kapag ang pamilya ay sama-sama at nakakilala ng Panginoon, kahit anong meron siya, ay masaya po tayo. Kaya nga po ang Christmas, hindi dahil meron tayong bagong damit, hindi na dahil meron tayong pagkain sa harap ng mga kainan, hindi dahil meron tayong binigay sa ninong sa Nina, no? Hindi dahil doon. Kundi dahil mga Kristiyano, masaya tayo. Sapagkat alam natin si Kristo yung ating puso. Amen! Amen. Siya pong dahilan kung bakit tayo maligaya, masaya. Sapagkat ang Diyos ay nasa ating puso at ating puso pinangyayari. So, kanya po papuri at pasalamat. Amen. Magandang umaga po sa lahat. Kami na yung natulad. Hindi ko maalala kung sino. Kasi nung kami ay kabataan noon, ay talagang kumbaga na nakalimot na rin ako. Yung pala si Pastor Hawking meron. Kasi kung pansin mo ay yung sa tabi, napapulog na ano yun, kasi yung mga kasamahan natin, yung mga people ang iba, sa ibang lugar na ay sila yung patuloy sa Panginoon, magaman sila yung patuloy, ay hindi naman kanyang kanilang mga panahon kaya yung mga doon at yung kanilang mga buhay. Salamat sa Panginoon. Ang Pastor Hawk ay magandang magulaba. Kasi ito yung mga samahan nila doon ni Namalin, nila ni yung dito pa na doon nila ni ito na maalala yung pastor na yung people hindi ko na maalala kasi talagang nagbabago na rin yung mukha. Kasi kumbaga ako lumilipas ang panahon ay tayo nagkakaitan na talagang hindi na mga kung yung kasama sa kung mga nakarang panahon yung talagang ang 2025 ay talagang daming mga sugong yung ating mga naranasan ng kalamidad. Kasi yung ating sa ano ating pinapalayan talagang pwede pa. Talagang yung pasto natin kayo ay talagang kumbaga tama-tama lamang subalit ang Panginoon ay hindi pa rin nagkukulang. Kapag tapos sa financial ay talagang nandiyan pa rin ang Panginoon. Kaya manalayan sa Panginoon ay ito, pasok ng 2026 ito ay pagpalain ng ating mga buhay. Hindi naman po ang ating buhay kundi ang isa sa tabi na lumabot. Kaya salamat sa Panginoon sa araw na ito. Bagamat yung ating mga si Pastor ay wala, ay talagang siguro silang karamdaman ang panalangin sa Panginoon ay gumaling. Salamat din sa pinaminin talagang kanilang sakripisyo ay talagang hindi ng mga sakapin. Salamat sa Panginoon sa mga ito. Ito na po aking sa Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako din po ay nagpapasalamat sa Panginoon sa buong taon na pag-iingat na sa amin, ng aming pamilya, sa pagbibigay ng kalakasan. Gaya po ng dati, sana maging matagumpay din uli ang 2026 na ating tatanggapin ngayon sa susunod po na taon. Ang aking pong babasahin ay galing sa Isaiah 43 verse 18 to 19. Sabi po dito, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay ng una. 19. Narito ako ay gagawa ng bagong bagay,
ngayong yaoy lalabas, hindi pa ganinyo malalaman, yaong gagawa rin ako ng daan sa lupang masukal at mga ilog sa ilang. Tinatawagan ko po si Pastor Hope sa kanyang mensahe. Welcome po, Pastor, sa aming iglesia. Hallelujah. Palakpakan ka natin ang Panginoon. Ayun, lumikat na. Sabi ko, palakpakan natin ang Panginoon. Ang pinalakpakan mo, kalapati. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Itaas mo yung kamay, palakpak mo! Hallelujah! Sanay ba kayo galit ang pastor dito? Tanungin ko kayo, sanay kayo na galit ang pastor? Ano oras kayo usually natatapos dito? 12? Siguro po ngayon mga okay lang ba mga 3 p.m.? Okay lang ba? Siyempre sasamantalahin ko, kung hindi ko ako magkamali, almost 30 years nang huli po ako tumayo sa simbahan. More or less 30 years. Totoo po yun, sabi ni Kuya Johnny. Matandaan ko ako siya noon. Bata pa, mga kabataan ko kami noon. Noon, mahirap pa yan si Kuya Johnny. Si Kuya Johnny. Totoo yun, mahirap ka pa noon Kuya Johnny, di ba? Pero ngayon, mayaman na siya. Amen? Bakit? Meron na siyang sariling airport. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Totoo po yun. Ang natatandaan ko na lang po na mukha dito, si Kuya Johnny at si tatay. Yan. Si nanay ni Kuya Bongbong, si Kuya Johnny. Sino pa ba? Yun na lang eh. Pero halos lahat bago na eh. Ay, ito, si nanay. Natandaan ko, nanay ni Norilyn. Tama? Yan, natandaan ko na. Yan, palakpakan natin ang Panginoon sa buhay niya. Isa po yan sa mga haligi ng simbahan ito. Noong una po akong nakarating dito yan, puro daman yan. Ito palay, yan, puro palayan yan. Palibot na yan. Tapos pag wala pong bakod, walang gate, pag pupunta po kami dyan, ingat-ingat kasi baka makaapakan ng tayo ng kalabaw. Yan, totoo po yun, ano? Pero kung ang laki po ng pagbabago ng simbahan ito, patunay lang po yan na ang pinaglilingkuran natin Diyos ay buhay. Amen. Patunay lang yan na ang ating pinaglilingkuran Diyos ay buhay. Hindi patay. Marunong huminga, marunong makakita, marunong makiramdam ang ating Panginoon Diyos na pinaglilingkuran. Hindi po yan katulad ng ibang Diyos. May mata, hindi nakakakita. May ilong, hindi nakakahinga sa patig o sa ilong. May balat, may katawan, hindi nakakaramdam. Minsan mamamatay pa. Mamamatay tao pa. Ano bakit mamamatay tao? Dahil yung Diyos na nilagay nila, dinikit sa pader. Lumindol, nalaglagan ka, nalaglagan siya. Patay. Mamamatay tao ang Diyos niya. Kaya ang Diyos natin, hindi mamamatay tao. Nagbibigay. Salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, ay sorry, hindi ako galing. Alam po ninyo, nung una po ako nag-church dito, ito hindi nakakay. Ang mga kabataan dito noon, yung nawalang si Bongbong, si Daisy, nasaan pala si Daisy? Saan mo simbahan na natin? Kaya kay Tina. Okay. Si Kuya Johnny. Ano lang ang pangalan ng kapatid mo kay Johnny na babae? Si Lilibet, yung isa pa. Yun, si Inday. Natatandaan ko yun kasi makulit yun eh. Yan. Si Inday. Ano ba yung mga palyarya? Sino po yung palyarya dito?
Wala. Yan, meron po kami mga kasamahan mo ng mga palyarya eh. Naaalala ko pa. Pero, ngayon nakakatuwa. Ibang mukha na. Kung noon maraming magaganda, ngayon mas marami ng maganda at mas marami pang gwapo. Amen! At mas dalagdagan pa kayo. Bakit? Dahil nandito ako. Diba? Dahil ang lingkod ng Diyos ay pogi. O sabihin mo sa katabi mo, ang lingkod ng Diyos pogi. Basta may babae kami, kahit babae yan, pogi pa rin yan. Bakit? Dahil ang pogi, presence of God inside. Ang presensya ng Panginoon ay makikita sa iyo. Di ba? Kaya magpasalamat ka, may katabi kang pogi. O tingnan mo yung katabi mo. O huwag mong hatulan. Judger ka eh. Huwag mong hatulan yung mukha ng katabi mo. Pogi yan. Amen. So, introduction pa lang po yun. Sabi sa inyo, abutin tayo ng 3 p.m. Okay? Fasten your seatbelt. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang malikot. Sige, sabihin mo, huwag kang magkwento sa akin, huwag kang magtanong. Makikinig ako kay Pastor. Dahil pagkatapos ng message na to, uwi na lang China yan. Ako po ay pastor ng China. Sa Coron, Palawan, province of China. Malapit na po kami sa uwi ng China doon. No. Ako po ay nagpapastor sa China. Ako po ay, ito po muna introduce yung sarili ko, no? Ako po ay meron na rin pamilya. Meron na po akong asawa, 4. Sabi niyo, 4 po yung aking anak. Yung anak ko ang 4. At yung pinakabunso ko po ay grade 9. Grade 9 na po siya. So, salamat sa Panginoon. Alam po ninyo, noong December 23, pwede ba akong testimony mo na mga 30 minutes lang? December 23, na-ordinahan mo ako bilang 9 years in service na pastor. Nung nagkaroon po kami ng convention. Sobrang tuwan-tuwa po ako. Bakit? Dahil yun sa tinurilin. Di ba siya yun? Hindi. Ay, sorry. Kapatid. Mas maganda yung kapatid Nay. Yan. Kung bakit po kung bakit? Nung ako po ay unang mag-aral ng Bible School, nung kami po ay dinala sa amin pong mga outreach, OGT. Parang OGT po. Ikaw, Pastor Ho, doon ka sa Santa Fe. Kasi ang Santa Fe noon ay under ni Pastor Abe. Tama ko ba ako sa kanya? Under ko ni Pastor Abe. So, sabi sa akin, doon ka sa Santa Fe. At ang nakatira po dito noon si Ate Malen. Di ba kay Johnny? Si Ate Malen. So, nung time po na yun, pumunta po ako dito. At nag-preach po ng gospel ng Panginoon. At nung ako po doon, inordinahan noong December 23, nag-flashback po sa akin ito. Itong church na ito. Sabi ko, nasaan na kaya si Ate Ning pagkatapos ng gawain? Naku, wala na, nagbiyahe na. Nagbiyahe na po siya. Pero kinabahan po ako noon, nung hinanap ko si Ate Ning. Kasi, sabi ko, baka na-rapture na si Ate Ning na iwan ako. Sabi ko, nasaan na kaya si Ate Ning? Hindi. Tanong ako kay Candace. Tingin ako kila Pastor Ray, kila Pastor Mark. Ay, hindi pa na-rapture yun kasi nandito kayo mga kasama kong pastor eh. Tanong mo na ako kay Ate Ning. Kaya kay Candace. Sabi ko si Ate Ning saan? Umalis na po. Nagbiyahe na. Sabi ko saan punta? Basta nagbiyahe na po sila. Sabi ko, kasabi naman, gusto kong sumimba doon sa simbahan nila sa Santa Fe. Ang plano ko talaga, gusto ko lang sumimba. Kasi gusto ko pabalikan agad yung simbahan na ito. Tulad na sinabi natin na yung malapit po ito sa puso ko. Dahil ito po yung unang simbahan. Ito po yung unang simbahan na pinagdalan sa akin ng Panginoon para mag-share ng ulit na. At salamat sa Panginoon dahil ang unang punta ko dito katulad ng sabi ko, ito ay palayan. At ngayon,
Hindi na. Nakatiles na ang simbahan, ang loob. Meron ng electric fan, may kesame na, at may monitor pa, may relo pa. Hamak-hamakin mo yan. Para makita nyo kung ilang oras nagsimula si Pastor, grabe testimony yan, 30 minutes. Message na yan ni Pastor Carlina. Di ba? Ano may drum set pa? Totoong buhay ang Panginoon. Pero kontento na ba tayo? Sama. Say amen. Kontento na ba tayo? Amen. Kontento na tayo? No, amen. Kontento na tayo? No. Hindi. Sino gustong ma-aircon ng simbahan? Sino gustong ma-aircon ng simbahan na to? Parang mas malakas. Dito lang mag-amen. Promises. O tingnan nyo ha. Gusto nyo ba ma-aircon ng simbahan na to? Huwag kayo sasagot dyan. Kanina tinatanong ko lahat. Hindi kayo nasagot. Dito lang. Gusto nyo ma-aircon ng simbahan na to? O dito. Gusto nyo ma-aircon ng simbahan na to? Mas malakas sila. Buwelo lang pala. Kung bakit ko tinatanong, ang simbahan, hindi ko po pinagmamalaki, pero all glory belongs to God. Ang simbahan ko namin sa Coron, ganito rin kalaki. Pero naka-aircon siya. Bakit? Noong una po ako nakarating sa simbahan ng Bethany ko, ang pangalan ng Bethany nakaganyan na. Nalalaglag na, butas-butas na yung tarpaulin. Tapos, nung nag-preach ko ako doon, yung aso nagtakbuhan, buti dito tulog lang. Yung aso nagtakbuhan galing doon, papunta dito, naghapulan. Kasi butas na yung mga dingding. Tapos pag nagalit ako, ginaganyan ko yung pader, ay yung kayon, malalaglag na sa likod. Ibig sabihin talagang kawawa. Pagkasimba ko doon, sabi ko, Lord, dito mo ba ako dadalhin? Iniyakan ko yun. Panginoon, dito mo ba ako dadalhin sa simbahan na ito? Mukhang kawawa naman ito, Lord. Bakit? Kasi nasanay po ako sa simbahan ng San Roque na air condition, maganda, okay ang sound, okay ang orchestra, yung mga nagpapawit, okay. Nasanay po ako sa ganun. Pero, ginamit ng Panginoon ang kanyang lingkod. Ngayon, kung makapupunta po kayo doon, makasisimba kayo doon, makikita natin yung pagpapala ng Panginoon. Katulad po ng simbahan niyo. Noon, hindi ganito. Walang kesame. Pag ganitong oras, sobrang init na. Pero ngayon, kita nyo, 4 ang helicopter natin sa gilid. Meron pang isa sa gilid likod. Hindi ba? Salamat sa Panginoon. May flag pa ng Israel. Tama ba? Kung bakit ko po binabanggitan? Gusto kong ipakita yung goodness ng Panginoon sa simbahan. Parang ayaw nyo magkaroon ng ito. Ayaw nyo. Nung sinabi po namin, iparenovate natin ang simbahan. Gawin natin, Pastor, wala po kaming pera. Wala pong fund ang church. Magkano ang pera dyan? 285. Simulan natin yan. Sabi ng mga elder, 485. Pero maraming ginamit ang Panginoon para magpatuloy. From 285 to almost 100,000. Hindi imposible sa Panginoon. Nung natapos, sabi ko, gusto nyo bang i-aircon natin ang simbahan ito? Walang sumagot, parang kayo din. Yung iba nagsabi, Amen. Do that, alanganin. Pero, dun sa isang nag-Amen, sabi ko, gusto nyo bang aircon natin ang simbahan ako? Amen! At yung iba, Amen. Do that. Pero dun sa isang nag-Amen, ginamit ng Panginoon para ang lahat ng nandito makumbinsi na kayang gawin ng Panginoon yung mga imposible. Amen. Amen.
Panginoon, dapat nung kakabahan tayo. Di ba? Nandun ito kabalo natin eh. Nung sinabi yan dun sa convention, isa pong napakagandang mensahe sa akin ito eh. Pag tayo daw po ay humingi sa Panginoon, dapat yung kakabahan tayo na baka hindi gawin ng Panginoon. Baka hindi kayang ibigay ng Panginoon. Bakit? Dahil kung ang hihingin mo ay yung kayang ibigay ng Panginoon, hindi na-challenge ang Panginoon doon. Dapat ang hingin natin sa Panginoon, yung mata-challenge siya na itong bagay na ito parang mahirap gawin. Pero ipapakita ng Panginoon, ipapahiya ka niya. Dahil nagdududa ka na kayang ibigay ng Panginoon sa iyo, ipapahiya ka niya. Dahil duda ka sa akin, ito ibibigay. Dahil napahiya ka ngayon, hindi ka nasisimba. Dahil napahiya ka, mas lalo kang lalapit sa Panginoon. Nakakahiya ka na yung ginawa. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. Yun po yung ating, ina mo, 15 minutes lang. Introduction pa lang yun. Ang ating pong topic is about abandoning the past. Ngayon po ay muling linggo ng taong 2023. Tama? Next Sunday, 2026 na. Ano po ba yung ating pong mga masasamang nakaraan? Ano po ba yung mga mabubuting nakaraan natin nitong 2025 from January up to now? So basahin po natin ang Isaiah 43 verse 18 to 19. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Gagawa ko ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling bumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa opportunity na binigay mo sa inyong mundo upang makahayag ng inyong salita. Lord, i-anoint mo po ako Panginoon. Pahiran po ako ng inyong langis, Ama. Nang sa gayon, magamit mo ako, Panginoon, sa inyong kaharian. Patawarin mo po ako, Ama, sa aking pong mga kasalanan, sa aking pong mga pagkakamali. Naway patuloy mo po akong pagpalain spiritually. Maging ang amin po, ang aking pong mga kasamahan sa lugar na ito, Panginoon. Meron ka bang matakpuan na karumihan sa amin pong mga puso, Ama. I-bless mo po kami, Panginoon. Pagpalain mo po kami, Ama. Ikaw po nawa ang patuloy na maglinis sa puso't isip ng bawat mga taong naririto. Salamat ng marami purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Abandoning the past. Ang Biblia ay hindi tahasan o hindi diretsa nagtuturo o naghahayag, nagpapaliwanag kung ano po yung salitang forget. Ayon po sa atin pong pag-aaralan ngayong umagang ito, the Bible does not explicitly command you to forget the harmful action of others. Hindi po direktang itinuro na banal na kasulatan na kalimutan mo yung nakagawa ng masakit sa iyo. Hindi po direktang tinuro ng banal na kasulatan na kalimutan natin yung mga bagay na nakasakit sa atin. So, ibig sabihin, Pastor, yung ex ko na nakagawa ng masakit sa akin, hindi ko kakalimutan. Mga kabataan, kakalimutan ba natin? Hindi. Ha? O sino yung mga nasaktan na dito? Taas ang kamay. Yung mga nakaranas masaktan, si Ate Ning lang, mandang, ang swerte nyo naman. Kaya talagang gustong-gusto ko
gaya. Gaya-gaya rin talaga kayo. Parang mataga sa broken din kayo, no? Ano? O taas ang kamay yung mga nakaranas ng masaktan. Sige, huwag kayong mahiya. Kung bakit, tatalakayin natin yan. Lahat tayo nasasaktan. Ako nung nakaraan, napitpit yung daliri ko, kaya pag tataas ako ng kamay, huwag yung tingnan, huwag yung pulaan sa pastor. Taas-taas ng kamay, patay naman ang kuko. Napitpit ko yung kamay ko, sobrang sakit, mas masakit pa sa nakaraan ko. O di ba may paghugot? Ganun yun. Kaya, ang sabi ko dito, the Bible does not explicitly, ibig sabihin, hindi tahasan na itinuro ng banal na kasulatan na ang paglimot sa ating pong mga kasalanan in the sense of erasing your memory, but it strongly emphasizes mahigpit or tahasang tinuro sa banal na kasulatan ang salitang forgiveness, letting go of bitterness, and moving forward. Nakakaintindihan po tayo. Hindi po itinuro sa banal na kasulatan, hindi po diretsang itinuro sa banal na kasulatan na tayo ay kalimutan natin yung ating pong mga masamang nakaraan. Subalit, itinuro po sa banal na kasulatan ang salitang forgiveness. Amen. Na yun po yung dapat natin tandaan. At ano ba yung goal? Ano ba yung layunin? Bakit kailangan forget and forgiveness? Bakit kailangan? Ito po yun. What is the goal? The goal is to release the anger and hurt for your own will, rather than holding on to negativity which can be destructive. So ang kailangan, ang goal po kung bakit kailangan nating magpatawad, forgiveness, kung bakit kailangan po nating magpatawad ay para ma-release tayo doon sa galit. Kaya patawarin mo na yung mga taong nakagawa ng masama sa iyo. Ngayong taong 2025, kalimutan mo na yun. Amen. Ako po magsasaka din dati. Nagsaka din po ako sa loob po na almost 18 years. Yan, nagsaka din po ako. Pero bata pa po, marunong na po akong mag-traktor, mag-araro ng kalabaw, mag-ani ng palay. Naranasan ko po yan. Hanggang sa nung ako po ay nag-aaral ng Bible School, kukuha kami nila Kastoray ng mga inani ng bukid ng Bethany. Dadali namin doon at ibibilad ko po yung mag-isa. O kaya niyon? Nag-aaral ako ng Bible School. Bibilangin ni Ate Grace, ilang taban niya no? 150. Bibilarin ko po yung mag-isa doon sa basketball court ng Bethany. Hirap, di ba? Hindi kayo makaulo, hindi nyo naranasan. Mahirap po yun. Tapos kukwentahin natin Grace yun sa 250 pesos per kaban sa pagbilag. Nakutan mo yung kay Johnny, 250 lang bawat kaban. Tapos, ang masakit dito, wala akong makukuhang bayad. Bakit? Itibabawas niya sa aking miscellaneous. Ngayon, ang gagawin mo naman, habang nagbibilag ako ng palay, para meron akong extra, magtitimpla ako ng suka at toyo. O, ilalagay ko ngayon sa bote. Sisenyohan ko, itatali ko, yun yung pangkain ko. O, diba? Ganun kasarap magpastor. O, sino gusto magpastor? Ayaw mo, ha? Alam na this, walang gusto dahil mahirap sumunod sa Panginoon. Kung sarili kagustuhan mo. Pero kung gusto ng Panginoon, walang imposible. Amen. Salamat sa dalawang nalini. Amen. Amen. Gumaya na sila. Hallelujah. So yun po yung goal. No, forgiveness. Ano ba yung forgiveness? Forgiveness is a command. Not feelings. Not by feelings. Ang forgiveness ay utos sa banal na kasulatan. Hindi base sa pakiramdam. Feeling ko papatawarin na kita ngayong 2026. Kunti na lang kasi yung sakit mo.
pwede yun. Hindi pwede yun na mayroong term. Ha? Sa 2026 na kita patatawarin, ha? Huwag ko muna magpapakita sa akin para hindi man nariwa yung ginawa mo sa akin, okay? Siyempre ikaw naman, gusto ka mapatawad, gusto mo mapatawad ka, sige, okay lang, hindi mo na ako magpapakita sa iyo. Eh, kasamahan mo sa simbahan. Siya sumisimba. Ngayon, ikaw dahil ayaw kang makita niya, ayaw mo magpakita sa kanya, hindi ka na muna sumimba. Wala. Pwede ba yung ganun? Hindi pwede yun. Ang pagpapatawad ay hindi nakabase sa pakiramdam lang. Kung ang pagpapatawad ay nakabase sa pakiramdam lang, hindi tayo patatawarin ng ating Panginoon Jesus. Amen. Dahil hindi maganda ang pakiramdam ng isang ama na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak para sa kaligtasan natin. Sino yung may anak dito na 3 patas? 3 patas, 4 patas, 7 patas, 10 patas. Marami na rin. 10 patas, meron? Yan. 12 patas. Kung bakit ko po tinatanong, hindi po ito survey lang. Kung bakit ko po tinatanong, diyan sa 12 patas, hihingin ko ang isa. Ipapako ko sa krus para mapatawad yung kasalanan ng isa kong anak. Ibibigay mo ba? Siyempre. Hindi mo ibibigay yung kahit na isa sa mga anak mo para mamatay pangtubo sa kasalanan mo. Hindi mo naman kilala ang tao na alam mo makasalanan. Kung bakit ko po binabanggit ano? Yun po yung goal. To release the anger and hurt for your own holding on negativity which can be destructive. Forgiveness is a command, not feelings. Kailangan po natin magpatawad. Hindi nakadepende sa ating pakiramdam. Okay, number 2. God forgets in a unique way. Ang Panginoon, kinalimutan ang lahat ng kasalanan natin. O sino yung dati dito namumupit? Nahiya kasi ako sabi niyo. Namumupit. Totoo po, kahit ako namumupit ako noon. Sino yung nakabot ng piso na ganyang kalaki? Naranasan ko noon, namumupit ako ng piso na ganyang kalaki. Eh, sobrang laki, di kahirap itako. Nahuli ako. Kasi nga ang laki. No. Kung bakit ko po binabanggit yung mga ganung bagay, yung ating mga pagkakamali, yung ating mga pagkakasala, kinakalimutan na ng Panginoon. Hindi lang basta kalimot, may kasama pagpapatawa. Amen. Parang nalulungkot mo. Ha? Sabihin mo sa katabi mo, ang malungkot, mabantot. Sige, sabihin mo, para hindi malungkot, para nakangiti ang kasama mo, ang malungkot. Ayaw mo talagang sabihin, ang malungkot, mabantot. Yan. Dapat walang malungkot. Bakit? Narito ka sa simbahan para magpuri sa Panginoon, para magpasalamat sa Panginoon sa loob ng 1 taon na hindi ka pinabayaan ng Panginoon sa lahat ng napakaraming ups and downs mo sa buhay. Narito ka matatapos na 2025. Narito ka kami. Tapos ang lungkot na mukha mo. Parang ang nilungkot na papel. Diba? Dapat hindi tayo ganun. Dapat ang huling taon, huling linggo ng taon ito, ipagpasalamat natin sa Panginoon sa pamamagitan ng mga ngiti, sa pamamagitan ng saya, sa pamamagitan ng pagsamba, pagpuri, pagtaas ng kamay, pagpalakpak, pag-awit, at pagpuri sa Panginoon. Hindi ka dapat palungkot-lungkot.
paano ka ng pastor na ito? Galit. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. Okay, meron pa ako 1, 2, 3, 4 hours. So, ang Panginoon, tinitigan ni Ate Yorelo. Pwede ba ako ito? Kaya. Kala ko rin yung tinitigan niya. Kala ko binibilang niya yung oras. Okay. Paano ba natin makakalimutan? Paano ba natin magagawa forgiveness? God forgives in a unique way. Number 3, move forward. Don't dwell on the past. Humakbang ka. Kapag ikaw pa ay napako dito, hindi ka alis, aray ko, napako ko, ang sakit. Ang sakit niya, pero nandun ka pa rin. Ano ang gagawin mo? Ha? Siyempre, pag napako ka, natinig ka, o nasaktan ka, aalis ka doon sa bagay na nasaktan ka. Iiwanan mo na yun. Aalisin mo yung mga bagay na nakasakit sa iyo. Amen? At yun ang nais ng Panginoon sa atin. Don't dwell on the past. Huwag mong tirahan. Huwag kang tumigil doon sa lugar kung saan ka nasaktan. Iwanan mo yung tao nakakasakit. Eh, pastor, kasal kami. Magbusa. Yun po yung sinasabi ko sa ating mga pinag-aaralan. Don't dwell on the past. Ano? Pastor, paano ba namin gagawin yung tatlong bagay niyan? Forgiveness, forget, and move forward. Ano ba yung gagawin namin, Pastor? Ito po yung application. Una, set boundaries. Ano po yung boundary? Sa mga bukid, yan, lahat po tayo dito magsasaka. Meron po tayo tinatawag na pilapil. At lahat ng pilapil na yon, kung tutultunin mo ang dulo nun, merong muhon. At sa muhon na yun may nakalagay. Ano yun? P? S. Ano ibig sabihin nun? Ha? Hallelujah. Ano ibig sabihin ng PS? Private Surveyor. Na sa ibang translation, ang ibig sabihin ng PS, para sa akin. O, di ba? Halimbawa, ito. Dito yung akin. PS, para sa akin. O, paano kung dito? Para sa kanya. O, para sa iyo. O. At ang pinakamasakit na meaning nito, sa salitang PS, sa pamilya, ang pinakamasakit na meaning ng PS, pinag-aawayan sobra-sobra. Bakit? Dahil sa pamilya, minsan, nagkakagulo dahil sa mana. Amen? Sino yung maraming mamanahin anak? Bahay mo magtaas ng kamay. Sino yung merong lupang sinasaka? Taas ang kamay. Yung may sariling lupa na sinasaka. Sariling lupa. Yan. Ilang hektarya? Ilan pong area? Wala pa sa hektarya. Ilan po yung anak? 5. Wala pa sa hektarya. Sabihin na natin at ito 250 square meter sila. Yung sa lupa pa marami lupa. Kami, marami rin. Lupa rin. Pero hindi sa amin. So kung bakit ko po binabanggit ano, mag-set po tayo ng boundaries. Ibig sabihin, magkaroon tayo ng hangganan. Kung ano man yung mga nakaraan mo para malimutan mo itong tatlong bagay, forgiveness is the command, not feelings. Forget and move forward. Para may-apply mo ang tatlong bagay na ito, mag-set ka ng boundaries. Mag-set ka ng hangganan. Ano ba yung hangganan? Unang-una, paano mo magagawa na magkaroon ng hangganan? Dapat magkaroon ka ng tinatawag na guard your heart.
Dahil baka yung laman ng puso mo ay sobrang nagiging ganid na. Sobrang nagiging makasarili na. Sobrang nagiging mapagmataas ka na. Sobrang nagiging mayabang na tayo. Amen! Oh, tingnan mo. Ang sa inyo yan tayo. Dapat hindi kayo nag-inom. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ang isda nauuli sa hindi ka sure. Nilambat mo kami. Okay. Proverbs chapter 4 verse 23. Set boundaries. Guard your heart